Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Medyo issue ngayon sa US yung pagkapanalo ni Donald Trump at medyo mabigat yung kanyang, hindi lang medyo, talaga mabigat yung kanyang speech, no? Kung saan nilinaw niya at bilang kanyang mapanghas na tindig na talagang diniklara niya na sa kanyang reign, sa kanyang pamamahala, sa kanyang presidency ay dalawa na lamang ang gender. At maaari na pong i-declare na sa hospital pa lang kapag panganak ng bata ay i-assign na doon yung gender. At alam po natin, yung kabilang panig ay alma. Dahil umabot na sila ng higit, I think 80 yata listahan po kung ilan yung gender po ng taong maaaring sa paglaki niya ay kanyang piliin. At alam po natin na talagang bagamat pilit na binabakapan nila ng science, pero nonsense po ang mga bagay na ito at hindi po makatotohanan laban sa biology, laban sa luhika, at namasakit man intindihin o nawain mga kapatid, ito po yung laban sa sentido común, yung ating tinatawag na common sense. Hangit, ang buwan po ng February ay alam natin na talagang ito po ay kinikilala ng maraming mga Pilipino rin at maging sa buong mundo marahil yung tinatawag na pag-celebrate ng usapin po ng pag-ibig. At sa ganyang mga pangyayari mga kapatid, hindi ko lang alam kung gaano sila kaapektado yung mga kinasal na mga same-sex marriage at yung mga partner po na maaring hindi po pinagpigkis o pinagtipan sa tipanan po ng kasalan. How can they properly celebrate this kind of love mga kapatid? Kung ating yung mundo pagdating sa pag-ibig ay talagang bagsak kung ating ihambing po sa paraan at kung paano ang Diyos ay umibig. By the way mga kapatid, ito ay short na series kaugnay sa mga piling talata sa usapin po ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos, partikular yung ating pag-usapan. At alam ko po sa inyo, lalo na yung mga na-encounter o naka-encounter po ng Reformed Theology ay maring isa sa mga issues na inyong nasettle na ay kung paano i-interpret at kung paano intindihin po itong John 3:16 kasi ito yung madalas na pinagtatalunan. Ito ba ay universal na uri ng pag-ibig ng Diyos? Sa makatuwid, yung kamatayan ba ni Kristo ay para sa lahat ng tao individually o pili lamang? Yan po yung kumbaga thesis sa talatang iyan. Alin ba talaga? Panglahatan? O mayroon lang ilan na pinahayagan ng mahusay at ng mas epektibong paraan yung mga iniibig po ng Diyos? Una, mga kapatid, atin mo nang pansinin, malinaw po sa binasa kanina kung ano yung nature ng mga tao na kung saan sila kabilang po sa sanlibutan ito. Di ba? Doon sa binasa ni Brother Mario, pagdating sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Bakit? Kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan niya. Pero ano ba yung kalagayan po nitong mga tao na nasa sanlibutan? Verse 18, ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw. So inyong tinan po, binalikan po ni Juan yung unang pagparito ng ating Panginoon Hesus. Siya yung ilaw na tinutukoy dito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at iniibig ng mga tao. Again, bilang mga tao, part po siya sa term na ginamit po ni Juan ditong word. Pero dinescribe po ni Juan kung anong klaseng mga taong ito. Kaugnay sa pagparito ng ilaw bilang daladalang kahatulan po ng Diyos. At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama.
Yan po yung universal, mga kapatid, na description ng Diyos kaugnay sa sanlibutan, kabilang na po sa atin ng mga tao. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. So inyo makita, mga kapatid, na hindi ito, kumbaga, mahirap intindihin itong bersikulo po ng mga bata, madalas tinuturo sa Sunday School. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung King James pa yung amin eh. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Memorize po natin yan, di ba? Pero hindi po natin mahirap intindihin dahil si Juan mismo ang nagbigay ng komento, actually. Nagbigay po ng paliwanag kung bakit ang John 3:16 ay hindi po nag-display, hindi po ito nagpapakita sa anong kayang gawin po ng tao. But ultimately, ang John 3, mga kapatid, yung passage na ito, simula pa sa pagkipag-usap ni Kristo kay Nicodemo, kaya si Nicodemo ay pumunta kay Kristo at ni-raise ni Nicodemo yung usapin ng pagkaguro ng ating Panginoon Hesus. Pero ang inintroduce ni Kristong topic na dapat natin pag-usapan ay kung paano makapasok sa kaharian ng langit. At yan yung kataga doon sa John 3, mga kapatid, na regeneration. At alam po natin, kung ating maunawaan yan, nilinaw ni Juan kung anong klase ang mga tao na nasa sanlibutan. Pangalawa, pinakita dito na sa ating nabasa kay na ayaw ng tao sa liwanag. Walang kakayanan ng taong makalapit sa liwanag, kinamuhian ng tao ang ilaw. Sa makatuwid, kinamuhian po ng tao ang pagparito ng ating Panginoon Hesus. At mahal na mahal ng tao ang gawa po ng kasamaan, ang gawa ng kasalanan. Itumbas mo yan doon sa panimula ng konteksto ng John 3 na kung saan sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay posibleng mangyari ang muling kapanganakan sa mga taong walang kumbaga yung walang gana kaugnay sa mga espiritual na mga bagay, yung mga taong lumalaban sa Diyos, yung mga taong ayaw sa Diyos. Yan yung context, mga kapatid. At inyo papansinin, madalas, hina-highlight po, pagbasahin yung John 3:16, tingnan mo, kaya ng taong makapanampalataya. Niliwanag na nga ni Juan eh. Mauna ang regeneration, mauna ang karanasan po ng muling pagkabuhay, magmuli sa spiritual na espiritu, bilang gawa ng banal na espiritu, dahil nga masama ang kalikasan ng tao. Ang tao po'y walang kakayanan. Kung bakit mayroong language ng whosoever believes, pinapakita lang po dyan, yan ay consequence sa dakilang gawa ng Panginoon Hesus ng kapanganakang magmuli bilang gawa ng banal na espiritu, mga kapatid. Kasi alam nyo ba, kung ating ipahintulot o ating sundan na kaya ng taong lumapit sa Diyos sa kanyang sarili, walang tulong galing sa Panginoon, palaging plastic ang kailang nilalahad po na pananampalataya. Tingnan niyo po sa John 2, bago yung halimbawa ni Nicodemus. John 2, yung last 3 verses ng chapter 2 ng Juan. Nang siya ay nasa Jerusalem, ng kapistahan ng Paskwa, marami ang sumampalataya. So ating i-qualify po yan. Yan ba'y totoo? Yan ba'y tunay? O kaya, mayroong ibig sabihin si Kristo. Marami ang sumampalataya sa kaniyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. See, ang naging ganyo ng kailang, again, quote-unquote faith ay dahil sa mga miracles, sa mga milagro na ginawa ni Kristo. Nakakabighani po sa pandama, sa paningin. May mga pinagaling po ng mga lumpo, marahil, may mga bulag na nakakita, may mga binging nakarinig. Saksi po ang mga taong ito kasi kaya sila po ay naglagak somehow ng language po ng pananampalataya. Pero sa 24, ano yung response ni Christ? Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. At hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatutuo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Nagsignify po yan, mga kapatid, na itong pananampalataya na kailangang nilaga kay Kristo ay head knowledge lang, hanggang sa isip lang.
hindi talaga yung tinatawag na saving faith, yung makapagliligtas na pananampalataya. Kasi nakabase po sa external na gawa ni Jesus ng mga himala, hindi nakabase sa kanyang sarili that He alone is the Messiah. Siya ang Kristo. Siya ang sugo ng Diyos. At sa outline po ni Juan, para lang natin maintindihan po yung flow ng narrative ni Juan, mga kapatid, example si Nicodemo doon sa mga sumampalataya. Yan yung ibig sabihin po ng pag-introduce ni Juan kay Nicodemo, na taong membro po ng grupo ng mga Pariseo at gabi ay pumunta sa ating Panginoon Jesus para kumbaga siya po'y may sadya sa kanya. Mayroon pang mga sinasabi actually yung mga commentators, mga theologian, kung bakit gabi pumunta si Nicodemo para hindi mahalata sa kanyang mga kasama. Insulto ito sa grupo ng mga Fariseo na sumangguni ka sa ibang guro, dahil guro ngayong turing ni Nicodemo kay Kristo, di ba? Sa verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, o Rabay, nalaman naman ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa, again, ng mga tanda na inyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sa lahat ng title na binanggit po ni Nicodemo, guro, miracle worker, siguro at dagdagan pa, si Kristo ay mabuting halimbawa bilang sa moral na aspeto. Yan yung mga language ni Nicodemo, mga kapatid. Parang tinatanghalan si Kristo eh. At may motibo actually, sabi nga I think si Asis Paul yata yung pagkaalala ko. Sabi niya na mayroong tono at mayroong layunin si Nicodemo na i-invite si Christ na sumama sa kanilang team, sa kanilang circle, guro ng Israel. Kaya nga kung ating ilagay po sa language ng mga Tagalog o expression po ng mga Tagalog, naging sip-sip actually si Nicodemo kay Kristo sa paglatag po ng mga titulong ito, pero short of the saving character of Christ. Hindi lang guro si Kristo, hindi lang po miracle worker si Kristo, siya po ay Mesiyas at hindi po ay nabanggit ni Nicodemo. Guro, gumagawa ng mga tanda, gumagawa ng mga himala. Dagdag pa, sabi niya, galing sa Diyos. Mayroong pagsama ang Diyos. Kahit banggitin mo pa lahat yan, pero kung hindi matukoy yung pinaka-purpose ng pagparito ng ating Panginoon Hesus, hindi po yan pananampalatayang nakapagliligtas. Alam niyo ba na sa Roman Catholic Church, ang kailang theology tungkol kay Christ at tungkol sa kaligtasan, maaring kinoconfess nila na si Kristo ay tagapagligtas, pero hindi nila maaring makonfess na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya ang mga Roman Catholic Church o ang mga Romano Katoliko ay hindi po natin maituring na evangelical yung kailang gospel dahil maraming dagdag kay Kristo. Kabaligtaran naman, si Nicodemo ay hindi niya binanggit, hanggang doon lang sa guro, tagapaggawa ng himala, at mayroong pagsama ng Diyos. Pero inyong mapansin, mga kapatid, again, inintroduce ni Christ ang pinakapangangailangan ni Nicodemo. Unang-una, hindi lang po kaligtasan, kundi yung gawa ng banal na espiritu. Dahil ang kanyang pananampalataya ay hindi sapat, no? Hindi uubra yung pananampalataya na ayon lang po sa kalikasan ng tao ay hindi uubra upang magtamo ng buhay na walang hanggan. So I hope sa palibot ng background o sa context ng John 16 at yung nakapalibot po dito, makita natin na sa ganung paraan mayroon ka ng bagong pagbasa sa talata na hindi ito naglalahad ng kakayanan ng tao. Wala nga eh. Bagkus ito yung naglalahad po sa kakayanan ng Diyos sa kabila ng pagkamakasalanan ng tao, sa kabila ng pag-ayaw ng tao sa Kanya, sa kabila ng pagrebelde ng tao sa Kanya. May kakayanan ng Diyos despite sa hindrance ng pagkamakasalanan ng tao. Yan po yung malinaw, mga kapatid, kung ating intindihin sa
sa nakapalibot po ng mga talata dito. Dagdag pa bilang background, si Juan mismo nagsabi, John 1, anong response ng mga tao sa unang pagparito ni Kristo? Kadugo pa ni Kristo. Mga Hudyo. Ang kanyang tinutumbok nito, John 1:11. At ating ituloy po sa John 1:13. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan, referring po sa Israel. At siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Karanasan po yun ni Kristo. Kahit no siya'y sinilang. Tinataboy. Mayroong pagkakataon na kailangan niyang lumayas ayon sa utos ng anghel na pumunta sa Ehipto. Dahil siya ay papatayin. Hindi siya tinanggap. Maaaring example lang po ang Israel, pero sumasalahat sa buong mundo, walang kakayanan po ang mundong tanggapin si Kristo. Yan yung ibig sabihin po ng talata. Kiniklaim ng Diyos na sa Kanya po ang buong sanlibutan. Hindi lang actually yung bansang Israel, hindi lang po yung lugar ng Israel. Siya ay naparito sa Kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng Kanyang sariling bayan. Again, gaya ng aking mga paliwanag nung minsan ito po yung aking na i-discuss sa inyo. Shocking yung verse 12. Kasi nga, 11, malina na walang tumanggap. Pero sa 12, may tumanggap. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Paano nangyari? Ayaw ng tao, tinakwil si Kristo, hindi sila sumampalataya, and yet may sumampalataya. Yan yung paliwanag sa verse 13. Itong mga tumanggap, itong mga sumampalataya, sila po'y ipinanganak hindi dahil sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao. Hindi po makapangyarihan yung will natin upang tayo makasampalataya. Yan ang tinudukan po ng Biblia. Hindi to free will, mga kapatid. Ang ating free will po ay alipin sa ating likas na makasalanan. Kaya nga may paliwanag dito. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating passage po ay John 3 sa Juan 3:16. Tayo po ay nagpaliwanag na ang John 3:16 actually ay hindi po naglalahad sa kakayanan po ng tao, sa ability ng taong makapanampalataya. Pagkos ito ay naglalahad po sa kapangyarihan ng Diyos. At ebidensya po yan dahil may sumampalataya. At dito nga sa John 1:11-13, panaliwanag ng Diyos kung bakit may mga sumampalataya. Ang sabi diyan, hindi ito kalooban ng tao, hindi kalooban ng laman, o sa kalooban man ng tao, kundi ng Diyos. Kundi ng Diyos. Naligtas tayo dahil kalooban ng Diyos. Hindi po ating kalooban. So, tapos, ituloy ko ba yung paliwanag ng John 3:16? Kung manindigan pa rin tayo na ang tao yung bida po dyan. Sinadya ko po na ang mensahe na binigay ko kay Brother Mario bilang title doon sa John 3:16 ay yung sukatan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Malimit po kapag ating basahin yung John 3:16 o ating marinig yung paliwanag ng marami sapagkat ang lahat ng nasa salibutan hindi pala ito. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang tanging anak upang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malimit nating marinig sa mga paliwanag po sa labas. Mga paliwanag po ng marami kung bakit dakila, napakalalim yung pag-ibig ng Diyos ang kanilang paliwanag dahil sa dami ng kanyang mga iniibig. Yan ba yung nakasaad po sa talata? To the extent po sabihin nila kung bakit makalalim at napakadakila yung pag-ibig ng Diyos dahil iniibig niya ang lahat ng tao without exemption. Susugan ka pa sa ganung mga paliwanag. Tingnan mo gaano kahalaga ang buhay ng tao. I hope mapagbantay tayo sa ganung mga paliwanag, mga kapatid, kasi man-centered.
inaangat yung halaga ng tao, which is sa Biblia, dahil sa ating pagbagsak sa kasalanan. Maring shocking po sa inyo, maging sa aming mga bisita. Minsan, tinuring po ng tao, tinuring ng Diyos ang tao dahil sa ating pagkamakasalanan, sa ating kasamaan bilang uod. Tayo bilang uod sa kanyang harapan. Hindi po sa nawala yung halaga, nawala yung imahe ng Diyos sa pagkalikha niya sa atin. Nandoon po yun. Mayroong tinatawag na beautiful ruins na tinatawag. Mga dating building po na magagara. Pero ngayon po ay abandonado na, siraan na. Pero kung inyong tingnan, yung building na yun, bagamat siraan na, andun pa rin yung kagandahan. Yan yung imahe po ng Diyos sa tao, nasira sa kasalanan. O nasira dahil ng kasalanan. Hindi po ang halaga ng tao, tinutukoy ito mga kapatid, upang sukatin natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Dagdag pa po na paliwanag kung bakit ito ay napaka-extreme na display ng pag-ibig ng Diyos. Again, hindi dahil sa dami ng kanyang iniibig, pagkus kung sino ang kanyang mga iniibig. Yung word po na sanlibutan o word sa English mga kapatid, ay madalas kinakabit po yan sa mundong bumagsak sa kasalanan. Ang katagang sanlibutan na naging somehow kabilang sa recipient ng pag-ibig ng Diyos. Dito po sa John 3:16 ay malimit, kinakabit po yan sa pagiging masama ng mundo, pagiging rebellious ng mundo, pagiging pag-ayaw ng mundo sa Diyos. Seemingly, makita mo na parang may contradiction dito. Tingnan niyo po sa 1 John 2. Dito, na-express ng Diyos sa John 3:16, minahal niya ang sanlibutan. Pero again, gaya ng aking paliwanag, hindi dahil yan sa extent ng kanyang pag-ibig o sa napakaraming mga tao ang kanyang iniibig, kundi kung sino sila na kanyang iniibig. Ano bang sabi sa 1 John 2, mga kapatid? Magsimula tayo sa 15. Huwag ninyong ibigin ang salibutan. Utos po yan ng apostol. Tila bagay sinalungat yung description ni Juan na siya rin mismo may sabi sa John 3:16, iniibig ng Diyos ang salibutan. Pero dito, huwag ninyong ibigin ang salibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. So una, ang medyo safe na dagdag paliwanag dito mga kapatid, hindi ka ibig-ibig ang sanlibutan unang-una. Yan yung pinakita po ng Biblia. And yet, nagpasya ang Diyos na ito'y kanyang pahayagan po ng dakilang pag-ibig. Paano mo i-measure ang dakilang pag-ibig ng Diyos? Again, hindi dahil sa dami, kundi hindi karapat-dapat yung kanyang mga iniibig. Hindi po yan, ang John 3:16, hindi po yan debate na yan po'y pag-ibig para lang sa mga hinirang. O kaya, yan po'y pag-ibig para sa lahat ng tao. Hindi ganyan yung tono ng John 3:16. Kung ating respetuin po yung salitang ginagamit dito. Bagkus ang tono ng John 3:16, again, hindi sa dami, malawak man, marami man o maliit, kaunti, pinapakita dito yung quality ng kanyang mga niibig. Mayroon ba silang halaga talaga sa Diyos? Na maingganyo ang Diyos na abutin niya, abutin tayo ng mga tao. Actually, wala. Pagdating po sa issue ng kasalanan. Pero nagpasya ang Diyos dahil sa paliwanag sa talata, kay Kristo na kanyang sinugo. Sa kanya tayo iniibig. Hindi po dahil sa mayroon tayong halaga na parang walang choice ang Panginoon. Maobliga siyang iibig sa atin. No, alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay biyaya. Hindi nakabase po yan sa anumang mayroon tayo. Wala ka tayong ipresenta sa Panginoon nakatuwiran, nakabutihan. Kasi nga, sa standard po ng Diyos, Romans 3, walang nakapasa.
Wala nakaabot sa kaluwalhatian po ng Diyos. Ating palitan. Kung I hope, kung tayo man ay mali sa ating pagkaintindi sa dakilang pag-ibig ng Diyos dahil sa halaga na mayroon tayo, wala tayong halaga because of sin. Pero ang Diyos po'y nagpasya na magpahayag pa rin ng kanyang pag-ibig maging sa atin ng mga hindi karapat-dapat. Yan yung nakakamangha sa pag-ibig ng Diyos. Iniibig niya ang hindi mga kaibig-ibig. Iniibig niya ang sanlibutang kaaway niya. Ang sanlibutang may kapuutan sa Kanya. At mga kapatid, mga manampalataya, maging sa amin po mga panauhin, kung ito po'y pinaunawa ng Diyos sa Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin at ikaw ay tumugon po ng pagsampalataya, dahil ang binanggit po dito sa Juan 3:16, nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Magpasalamat ka. Dahil yung panampalatayang iyon, gaya ng ating paliwanag kayo na hindi galing sa iyong kakayanan. Bagkus biyaya ng Panginoon. Therefore, kung may pagtugon man ng pagsampalataya, ang maging konklusyon mismo ng iyong sarili, pagbulay-bulay mo sa espiritual na aspito, magpasalamat ka eh. Dahil unang-una, hindi ito karapatan at hindi tayo mga karapat-dapat. Dahil nga, kabilang tayo sa libutan na lumalaban sa Kanya. Tingnan niyo po kung paano binalikan ito ni Paul, yung history, nung siya ay hindi pa mga manampalataya kasama ang mga kapatid sa iglesia sa Roma. Romans 5. Ating simulan po sa verse 6 hanggang 10. Mayroong trilogy dito ng pagiging masama ng tao at ayaw lumapit sa Diyos. Ang disposisyon ng puso ng tao ay nandun talaga sa pag-ayaw sa Panginoon. Anong sabi sa Romans 5:6-10? Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, in other words, walang lakas, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa mga masasama. So, dublihin mo yan. Tayo yung mga mahihina, dagdag pa, sabi ni Paul, tayo yung mga masasama. Wala sa atin talaga na ni katiting na aspito na paglagakan ng pagmamahal ng Diyos dahil masama tayo, mahina tayo. 7. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao ay namatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Pinakita dito yung extreme na example na ginawa po ni Kristo. Sabi ni Pablo, kung maghanap tayo ng case sa kahisayan, mayroon pa tayong mapulot eh. Mayroon tayong makagilap na isang taong willing magpakamatay doon sa kanyang matalik na kaibigan, mabuting kaibigan. Ito man ay maaring ama, ito man ay maaring ina, yung anak ay willing magsakripisyo ng kanyang buhay. Pero sabi ni Paul, referring po sa espiritual na kaligtasan at sa kalagayan natin po ng mga taong bumagsak sa kasalanan, wala kang makita na isang tao na willing ipalit yung kanyang buhay doon sa kriminal. Anyat yan yung language po ng cross ng ating Panginoong Jesucristo. Siya'y kapalit sa mga taong may sala sa Diyos. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. Pero sa atin po, sa standard po ng Panginoon, sabi ni Paul, bihirang mangyari yan. Kung nangyari mo yan kay Kristo lamang. Ngayong mga taong napupuot ng Diyos, napupuot sa Diyos, siya ay tumayong kahalili sa kanila. 8. Subalit pinatutunayan ng Diyos. Ito yung argumento ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Ito yung rason ng pag-ibig ng Diyos. Description ng pag-ibig ng Diyos. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nooy mga makasalanan pa, hindi mga mabubuti, hindi mga matutuwid. Nooy mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa mamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos
sa mamamagitan ni Kristo o niya. Verse 10, sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, grabe no? Mahina, masama, ano pa? Makasalanan. Pagdating sa verse 10, tayo'y mga kaaway. Noong tayo'y mga kaaway ng Diyos, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa mamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong pinagkasundo na ay maliligtas tayo sa mamagitan ng kanyang buhay. See? Kung ating pag-usapan mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan damdamin. Pinaka-safe na pag-unawa natin sa pag-ibig ng Diyos, ito'y desisyon po ng Diyos na ilagak sa mga hindi karapat-dapat. Maging sa kanyang mga kaaway, sa mga mawawalang lakas espiritualing tumugon sa kanya, sa mga masasama, sa mga makasalanan, maging sa mga tao na nasa ilalim po ng kaputan ng Diyos, pinaglagakan ng kanyang dakilang pag-ibig. At balik tayo sa John 3:16 mga kapatid. Dagdag pa na pagpatingkad sa sukat ng pag-ibig ng Diyos. Unang-una, ano bang sukatan ng pag-ibig ng Diyos? Sabihin ko sa inyo, at sana po hindi ninyo makalimutan, ang unang sukatan ng pag-ibig ng Diyos, na masabi mo talagang buo ang pag-ibig ng Diyos, God Himself. Ang sukatan ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay siya mismo. Hindi po yung mabuting bagay lang. Actually, hindi lang yung kaligtasan eh. Ang pinakabuo na display ng pag-ibig ng Diyos at sapat na kahulugan, lalim ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang sarili mismo. At hayag na hayag po yan mga kapatid, dyan sa 16. Sapagkat gayon na lamang, so yung word po na gayon na lamang sa English, sa wikang English po ay so, sabi nga nila, adverb po yan to intensify yung hindi po ma-describe na pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi nga, ang laman po ng pag-ibig na yan, ang sarili mismo ng Diyos. Sabi sa talata, sino ang kanyang binigay sa mga hindi karapat-dapat? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. At alam po natin, si Jesus po ay hindi po mababa kaysa Diyos. He's God Himself incarnate. Siya'y Diyos na nagkatawang tao, namuhay ng sakdal. Bakit siya kailangang mamuhay ng sakdal at walang sala upang sa kanyang pamumuhay na sakdal, sinless perfection, nung siya ay panahon pong nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang kanyang ginawa, ay tinanggap ng Ama na walang pag-alinlangan because He is a sinless Savior who died on the cross on Calvary. At yung kanyang muling pagkabuhay, patunay na tinanggap ng Diyos ang kanyang alay ng kamatayan bilang kabayaran sa kagaya po natin ng mga makasalanang hindi karapat-dapat. Diyos mismo ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos mismo. Maaaring magtanong kayo, paano ba umibig ang Diyos? Isa nga sa paborito kong talata sa Old Testament mga kapatid, Deuteronomy 8 verse 7. Ito ay hindi ko first time na nakuha na dito, pero magandang balikan. Deuteronomy 7 verse 7 and 8. Ito yung maring tanong po natin, paano ba ang Diyos magmahal? Paano ba ang Diyos ay umibig? Ang sabi po ni Moises dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verse 7, kayo'y iniibig ng Diyos at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bansa, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. So yun yung makita, no? Pinakita po ni Moises na ang dahilan o ang basihan ng pag-ibig ng Diyos dito po partikular sa Israel, hindi dahil sa external na mga kadahilanan. Sila ba'y kaunti, sila ba'y marami. Binura mismo ni Moises ang notion po ng tao na kami ay kabig-ibig. Ang sabi ni Moises, wala sa atin yung pag-ibig sa atin.
Hindi dahil sa dami, hindi dahil sa kakaunti tayo, anumang mayroon tayo. Anong sagot ni Moises? Kayo iniibig, verse 8, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Ang pag-ibig ng Diyos ay self-defining na sa kanyang sarili. Kung atin itong i-paraphrase, sabi nga ni, I think, Peter Tansi yata, minsan ay napakinggan ko, I love you because I love you. Desisyon ng Diyos, pagpapasya ng Diyos, despite sa object ng kanyang pag-ibig, sa subject ng kanyang pag-ibig, kung sino yung kanyang iniibig, ng mga hindi karapat-dapat. Love in itself is the reason kung bakit ang Diyos ay umibig. Ang kaya ng ating nakita sa Juan 3:16, ang Diyos mismo yung laman nito, ang kabuuan, ang dahilan, ang lalim po ng kahulugan nito. Ang Diyos mismo ang sukatan dahil sa mamagitan po ng kanyang anak. At yan mga kapatid, ng sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay siya mismo. Infinite value po yan. Mga bagay po na hindi abot ng ating pag-iisip. Kahit pa nga yung mga bagay na ating sabihin na ang Diyos ay infinite, ang Diyos ay eternal, ang Diyos ay thrice holy God, yung mga ganong kataga sa Biblia, and yet ito yung Diyos na umibig sa mga hindi karapat-dapat. Paano mo yan tingnan? Paano mo yan ilagay sa iyong kakarampot po na isipan? Pero yan yung paliwanag po ng Biblia. He himself is the reason of his love. And he himself is the display of his love. Upang ikaw ay abutin. Hindi ka lang binayaran ng isang tao. Hindi ka lang binayaran po ng kagaya po ng bayad na tila bagay value ng milyong-milyong mga anghel. God himself is the price of our salvation. Pamagitan po ng kanyang bugtong na anak. At pangalawa mga kapatid, mga kaibigan, nasukatan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lang siya mismo. Pangalawa, we are short of words. Sabi po sa John 2:16, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay ang kanyang tanging anak upang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I hope na atin na pong malampasan na ang sukatan po ng ibig ng Diyos ay hindi pera. Ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi magandang kalusugan. Ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay magandang pamilya. Ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay lahat ng mga plano. No. The very definition of God's love is to resolve our eternal conflict between this holy God at sa atin po bilang mga makasalanan. Eternity ang pangalawang sukatan ng pag-ibig ng Diyos na masumpungan lamang natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagbulayan mo yan, pag-isipan mo yan, ipanalangin mo yan, paano ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, itong Diyos na dakilang nagmahal na mismo ang kanyang sarili, yung sukatan, yung isang uri po ng pag-ibig na ni minsan walang yugto ng pagkaburing, even for all eternity, na ikay saksi sa mga gawa ng Diyos at patuloy kang matuto sa Kanya, patuloy kang lumago kung sino siya, maging hindi po sapat ang buong walang hanggan. Na maaari kang mag-alay ng papuri sa Diyos, reverence po sa Kanya, pasalamat sa Kanya dahil sa kaligtasang natamo. At ikaw mismo ay nakapagtamo ng Diyos mismo dahil sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa walang hanggan. Katawa mga kapatid, sa mga pag-revisit ng mga talatang ito ay atin na pong iwaksi yung mga paibabaw na pagkaunawa at hayaan po natin through the work of the Holy Spirit sa kanyang biyaya. Itong mga katotohanan itong ating nabanggit, ating nakita sa Biblia ay magpa-ignite sa atin lalo, hanapin siya, waratiin siya, paglingkuran siya. Patayin ang ating mga nalabi pang mga kasalanan. Magpayaman tayo sa mga spiritual na mga bagay habang
Oo, habang tayo responsable po sa araw-araw nating ginagawa, pero baon-baon sa iyong puso, baon-baon sa iyong isipan itong katotohanan na ito. Lampas sa ating isipan ang pag-ibig ng Diyos habang ang mga tao sa libutan ay nakatuon lang po sa mga pansamantalang mga bagay, sa mga pansamantalang mga bagay. Ating ibaling ang ating pagtutok hindi po sa libutang ito, kundi kay Kristo na siya yung mismong alay ng Diyos upang ang kagaya natin ay maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan.